Well mga kapupong, muling nabuksan ang usapin tungkol sa paglalaan ng pambansang pondo matapos ihayag ni dating kalihim ng Department of Public Works and Highways, Manuel Bonoan, na lahat ng senador ay nakatanggap umano ng bahagi sa tinatawag na Leadership Fund para sa budget ng pamahalaan noong 2025. Sa kanyang pagharap bilang testigo sa paglilitis sa Sandigan Bayan kay dating Senador Ramon Bong Revilla, sinabi ni Bonoan na bawat senador ay may nakalaang hindi bababa sa 500 milyong piso para sa mga proyektong pang-infrastruktura na kanilang itinuring na prioridad. Para naman sa mga senador na namuno sa mahahalagang komite, maaaring umabot sa 1 bilyong piso ang kanilang alokasyon. Ayon kay Bonoan, kabilang sa mga nakinabang sa ganitong sistema si Revilla, na dating chairman ng Senate Committee on Public Works. Ang pahayag ay bahagi ng testimonya ni Bonoan sa kasong may kaugnayan sa umano'y 72 milyong pisong Ghost Flood Control Project na iniugnay kay Revilla. Ipinaliwanag ni Bonoan na nabuo ang Leadership Fund bilang isang pansamantalang mekanismo sa proseso ng paghahanda ng budget. Aniya, malaki ang naging bawas sa mga pangunahing programa ng Department of Public Works and Highways sa naunang budget. Dahil dito, isinama umano sa budget ang mga proyektong itinuturing na prioridad ng mga senador. Hindi umano kinakailangan ng isang formal na aplikasyon para sa naturang pondo. Sa halip, ipinapaabot ng mga mambabatas ang kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa paglilitis, sinabi ni Bonoan na dating Undersecretary Roberto Bernardo ang nagbigay ng mga listahan ng mga proyektong nais ipatupad para sa ilang senador. Kabilang umano sa mga pangalan sa naturang mga listahan, sina Revilla, Senador Bongo, Senador Jinggoy Estrada at Senador Robin Padilla. Ang mga listahan ay ipinasa umano sa tanggapan ng yumaong Undersecretary Cathy Cabral, kung saan dumaan ang mga panukalang proyekto sa pagsusuri ng Planning Division ng ahensya. Sinabi rin ni Bonoan na napag-usapan niya ang sistema ng Leadership Fund kay dating Senate President Juan Miguel Migs Zubiri. Ayon sa kanyang salaysay, may itinakdang halaga para sa bawat senador, habang mas mataas naman ang maaaring matanggap ng mga namumuno sa mahahalagang komite. Ngunit maring itinanggi ni Zubiri ang pahayag ni Bonoan. Sinabi niya na wala siyang hinawakang mga listahan ng proyekto mula sa kanyang mga kapwa senador at hindi umano dumaan sa kanyang tanggapan ang kanilang mga kahilingan para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Iginiit din ni Zubiri na ang mga pagbabago sa panukalang budget ay dumaraan sa Senate Committee on Finance at hindi sa kanyang tanggapan. Dahil dito, nagkaroon ng magkasalungat na salaysay tungkol sa kung paano aktual na pinamahalaan at ipinamahagi ang tinatawag na Leadership Fund. Bukod sa usapin ng pondo para sa mga senador, mahalagang bahagi rin ng testimonya ni Bonoan ang tinatawag na errata o mga pagbabagong isinasagawa sa panukalang budget. Ayon sa kanya, maaaring maisama sa budget ang ilang proyekto sa pamamagitan ng ganitong proseso. Sa kaso ni Revilla, sinabi ni Bonoan na ang 72 milyong pisong flood control project na sentro ng paglilitis ay naipasok umano sa budget sa pamamagitan ng isang errata. Ang mga pahayag ni Bonoan ay nagbukas ng mas malawak na tanong tungkol sa proseso ng pagbuo ng pambansang budget at sa lawak ng impluensya ng mga mambabatas sa pagpili ng mga proyektong pupunduhan ng pamahalaan. Gayunman, ang testimonya ni Bonoan ay hindi pa nangangahulugan na napatunayan na ang mga paratang laban kay Revilla o sa iba pang opisyal. Nasa Sandigan Bayan pa rin ang tungkuling suriin ang mga dokumento, iba pang testimonya at ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Anyway, mga kapupong, ang issue ay lumalampas sa isang controversial na flood control project. Nakapaloob dito ang mas malaking usapin ng transparency, pananagutan at wastong paggamit ng pera ng bayan. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nananatiling mahalagang tanong kung paano ipinamahagi ang dandaang milyong pisong pondo, sino ang nagpasya sa mga proyekto, at kung ang mga ito ay dumaan sa tamang proseso bago isinama sa pambansang budget. Well mga kapopong, kapag nagsimulang tumaas ang tubig ng Marikina River, hindi na bago sa mga residente ang kaba. Sa bawat malakas na ulan, bumabalik ang alaala ng mga nakaraang pagbaha, lalo na ang mapaminsalang Bagyong Ondoy noong 2009. Para sa maraming Marikenyo, ang ilog ay hindi lamang bahagi ng lungsod. Isa rin itong paalala kung gaano kabilis maaaring maging panganib ang tubig. Ngunit makalipas ang maraming taon, kapansin-pansin ang pagbabago. Sa kasalukuyan, mas malawak na ang mga flood control structure sa paligid ng Marikina River. May mga dike,
floodgate, pumping station, drainage system at iba pang infrastruktura na naglalayong mabawasan ang panganib ng pagbaha. Dahil dito, maraming Pilipino ang humahanga sa sistema ng Marikina, lalo na kapag ikinukumpara ito sa ibang lugar sa bansa na patuloy na nakararanas ng malalim at mabilis na pagbaha. Hindi nangangahulugan na hindi na binabaha ang Marikina. Nitong mga nakaraang araw, muling tumaas ang tubig ng Marikina River dahil sa malakas na pag-ulan. Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga residente. May mga ulat din tungkol sa hindi paggana ng 2 pumping station na naging dahilan upang magkaroon ng panawagan para sa investigasyon. Ipinapakita nito na kahit gaano katibay ang isang flood control system, kailangan pa rin itong alagaan, subaybayan at patakbuhin ng maayos. Ngunit ang kwento sa likod ng flood control ng Marikina ay hindi lamang tungkol sa mga konkretong pader at makinarya. Bahagi nito ang ilang dekada ng pakikipagtulungan ng Pilipinas at Japan. Ayon sa Japan International Cooperation Agency, nagsimula ang pakikipagtulungan ng Japan sa Pilipinas tungkol sa flood control noong dekada 60. Sa loob ng maraming taon, nagbigay ang Japan ng teknikal na kaalaman, pag-aaral, pagpaplano, engineering expertise at tulong pinansyal para sa mga proyektong naglalayong mabawasan ang panganib ng pagbaha. Isa sa pinakamahalagang proyekto ay ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project. Layunin nitong dagdagan ang kakayahan ng Pasig River at Marikina River na magdala ng malaking dami ng tubig upang mabawasan ang posibilidad ng pag-apaw. Kabilang sa tulong ang pagpapalakas ng mga pampang, pagpapahusay ng floodgate, dredging o pagtanggal ng naipong putik at iba pang materyales sa ilog, at pagpapalawak ng kapasidad ng daluyan ng tubig. Mahalaga rin ang Manggahan Floodway na tumutulong maglipat ng tubig mula sa Marikina River patungo sa Laguna de Bay kapag mataas ang tubig. Dahil dito, mas nauunawaan kung bakit maraming Pilipino ang humahanga sa Marikina. Hindi ito isang proyektong ginawa lamang sa loob ng ilang buwan. Ito ay resulta ng maraming taon ng pagpaplano, pag-aaral, pagtatayo at pagpapaunlad. Sa social media, may mga Pilipinong nagpapahayag ng paghanga sa paraan ng pagharap ng Marikina sa malalakas na ulan. Para sa ilan, nakakagulat na ang isang lugar na dating lubhang naapektuhan ng baha ay mayroon ng mas organisadong sistema para sa paghahanda at pagtugon sa pagtaas ng tubig. Ngunit habang hinahangaan ang Marikina, hindi rin maiiwasang maikumpara ito sa ibang flood control projects sa Pilipinas. Sa mga nakalipas na taon, naging malaking kontrobersya ang kalidad at pagpapatupad ng ilang flood control projects. May mga proyektong iniulat na natapos, ngunit sa aktual na inspeksyon ay hindi matagpuan ang istrukturang dapat sana ay itinayo. Mayroon ding mga proyektong iniugnay sa hindi autorisadong paglilipat ng lokasyon at mga problema sa dokumentasyon. Sa Bulacan, halimbawa, nakapagtala ang Commission on Audit ng ilang flood control projects na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na sinuri dahil sa mga umano'y ghost structure, hindi autorisadong paglilipat ng proyekto at iba pang irregularidad. Dahil dito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa publiko. Kung napakalaki ng perang inilaan para sa flood control, bakit marami pa ring komunidad ang mabilis bahain? Samantala, ang Marikina ay nagpapakita ng ibang larawan.